So, hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, merong question sa atin si Kimberly Diana Rose. So, meron siyang complaint na yun nga daw, pag nakabasag daw ba ng gamit, ano daw yung babayaran and ganon-ganon. Kasi siya daw, nasira niya daw yung rice cooker and then nagbayad siya ng 300. Buti nga daw hindi pinapalitan sa kanya yung rice cooker, pinabayad lang siya ng 300. Kasi tayo, kapag nakasira tayo ng gamit or kung ano, magbabayad tayo ng 300 lang. Yun na yung pinaka-maximum kahit ano yung masira natin. Washing, kahit ano dyan. Basta 300 lang yung babayaran natin. Pero ikaw na nakasira, kung ikaw yung helper, and then, syempre, ang mamahal ng mga gamit nila dito. Alam ko yung rice cooker is nasa 700 plus yan. So, nasa yun na lang talaga yung awa. Kasi nga, syempre, nasira mo. Wala namang, hindi naman sila yung nakasira. Kaya yung iba talaga is, gusto nila palitan, gusto nilang kahit bawasan ng mas malaki yung sahod nila, halimbawa 500, ganun. Pero yung guideline lang talaga is 300. Pero kung mabait yung amo mo, pwede mo siyang sabihan. Pero ako, bilangin ko lang yung nasira ko. So first na nasira ko, or first is nakabasag ako ng ng baso, and nagsorry lang ako. Yung baso na yun is mahal, yung Lake Rosette ba yun? Mahal yun. So ayun yung nabasag ko, baso ng amo kong lalaki. And then next is nasunog ko yung pantalon ng amo kong lalaki. Hindi kasi ako marunong magplansya. And then na full ko, 'di ba yung office na slacks, and then finul ko ng 3 ata yun or 2.5 yung plansya. Dapat pag nagplansya ka noon 1.5 lang or ganun-ganun lang kasi masusunog na siya pag sobrang init. So buti ka mo, paglapat ganun, tinanggal ko kaagad. So nagawan pa namin ng paraan ng amo kong babae, binaklas namin ng tape yung sunog. So buti ka mo, natuklap siya, natanggal. So okay. Next is nasunog ko yung jacket ng bata. So yung jacket ng bata na pang winter is yung feather yung loob, yung yung parang hindi ko alam, basta parang may feather siya sa loob. So basa ngayon, and then nag-offer ako or nag-suggest ako sa amo ko na i-blower nga namin kasi 'di ba mainit yung blower. So i-blower namin para para matuyo. So ngayon, tuwang-tuwa ako kasi kada blower ko dun sa loob umuusok. So parang nasa isip ko, natatanggal yung yung basa, yung tubig kasi nga umuusok. So ibig sabihin yun pala yung kuryente sa loob. Nakita ko kasi yung blower to, yung bunganga to ng blower, pag dinikit mo siya sa sobrang basa, yung sa loob niya na parang kuryente is nagi-spark siya, nagpo-produce siya ng apoy. So green na apoy, ay parang blue. So nakita ko. So huli ko na napansin, ayun, nakasunog. Maraming kambang-kambang yung loob. Buti ka mo loob ng jacket ng bata na merong mga parang feeder yung nasunog. Buti hindi labas sa amin ng amo kong babae. It doesn't matter, sabi niya ganun. Next is, muntik na ako nung second day ko ata. Muntik kong masira yung heater na Tiger. Mahal yun. Parang nasa 1.5 ata. Muntik kong masira, and then natanggal ko yung takip, and kahit yung amo ko hindi alam kung paano ayusin, and then kampante lang akong nagsabi, nasira ko ata, sabi ko lang ganun. Tapos yung amo kong babae nakasimangot na alam mo yun, buti ka mo na ayos namin. So ayun yung muntik-muntik na. And lastly is yung ref. Nung unang nasira, yung amo kong babae yung nakasira, so pinaayos. Pangalawa, hindi ko naman kasalanan, marami kasing nilagay na karne, punong-puno. So freezer. Kapag kasi guys, pag sa freezer or kahit sa ang parte ng rep, kapag hindi siya nasarado ng bongga, may chance na yung lamig is siya parang masisira yung machine niya sa likod, and then yung mga ice yung niya is nasa gilid na nagtumpukan, yung parang pagbukas mo ng freezer, yung mga ice is nasa labas tumutunog, alam mo yung parang nag-ice yung labas. So hindi dapat ganun. Ang kasi noon, ang issue is punong-puno yung ref, and parang nakaang, alam mo yon, yung hindi siya nakasaradong ganun, nakaano siyang ganun, nakaganyan siya kasi nga sobrang puno yung ref namin, and yung freezer is isang box lang and punong-puno ng mga karne. So hindi ko naman kasalanan. Siniksik ko ng maigi, pero hindi talaga sinarado ko, nasasara naman, pero parang may mali sa loob. So ayun, hindi na siya lumalamig. Tas yung fridge namin, nagulat ako, yung broccoli ko binili ko ngayong araw, tapos mga 2 araw na na siya, dilaw na lahat. So hindi na lumalamig yung fridge namin. Sira na. Yun yung nangyayari kapag kapag sobrang puno yung freezer, naapektuhan lahat kapag
mapapansin nyo na kapag sira yung ref nyo, kasi pag bukas nyo ng freezer, yung gilid nun is may mga ice, may mga, kahit tinanggal ko na, ilang beses kong nilinisan, tinanggal ko yung mga ice, maya pag bukas ko may mga ice uli. So, yun yung parang sign na sira yung freezer nyo and hindi lumalamig yung fridge. And yung mali doon is sobrang daming stock ng freezer na umabot na sa time na hindi siya masara ng maayos. Sa akin, masara ka ng maayos pero parang merong balakid ba, pag bukas mo sumasabit. So, ibig sabihin nun, may mali, kailangan mo talagang tanggalin yung ibang nakalagay dyan para hindi siya masira. And ayun lang, hindi naman ako pinabayad ng amo ko. Nagsorry lang ako, parati lang akong pagka nakasira ako guys, nagsusorry lang ako. Hindi ako nag-offer na ay bayaran ko, hindi ako nagsasuggest. And yun nga, nakasira ako dun sa ano ng matanda, dun sa bahay ng matanda, yung alam mo yung religious nila, chuchu, yung may mga sulat na Chinese, and nasira ko talaga siya, nawarak talaga. And then yung matanda is tahimik lang, hindi siya, alam mo yung sabi ko sorry, kung sabi ko ganun, tapos alam mo yung nagkumod-kumod siya, sorry, tapos may mga sinabi siyang ganun. So natatakot ako kasi hindi siya nagsasalita, so tahimik lang ako, hindi ako makakain ng tama. And then yung amo kong babae is kinakabahan na din kasi syempre first time naming nakasira dun eh. And then maya sabi ng matanda, kasi tahimik lang ako doon sa loob ng kwarto pagkatapos ko kumain. Sabi ng matanda, okay, wag daw mag-worry, matandang babae, kasi yung lalaki hindi ko nakausap na. Yung matandang babae, tinawag ako, sabi niya wag daw mag-worry. Doon ako bumuhos yung iyak ko nung sinabi ng matanda na wag mag-worry, kasi andun yung takot eh. So buti na lang kamo, nagpray ako kay God na sana hindi ko sila makita next week, hindi kami pupunta doon. Buti kamo, wala sila nung sumunod na week pagpunta namin doon. So parang natahaw, alam mo yung nawala yung galit siguro ng matanda kasi 2 linggo ko silang hindi nakita. So parang pagbalik namin doon, okay na uli. Tas ayun, mabait na uli yung amo, yung matatanda sa akin hanggang ngayon. Tapos hindi na talaga ako nagkakamali. Alam mo yung iniingatan ko na. And then yung amo kong babae nagsumbong sa amo kong lalaki na yun nga, nakasira ako doon. Tapos nung pumunta kami doon, nag-iingat na ako. And then yung lalaki, wala siya doon nung nakasira ako noon, sinumbong lang ng babae, alam ko. Kasi nung niingatan ko na hindi masagi, sabi ng amo kong lalaki, oh, be careful this time, be careful, sabi niya ganoon. So natawa ako kasi nga alam niya na nakasira ako doon, sinabi talaga. So wala talagang nililihim tong amo kong babae sa lalaki. So kayo guys, may ibang mga amo na grabe talaga magpa-charge. Alam mo yung kahit sandok lang dyan, i-charge nila yan ng 100. May mga salbahay talagang among ganun. And malas mo pag napunta ka doon. Kaya kayo dapat alam nyo yung law. Hanggang 300 lang tayo. Kapag charge kayo ng malaki, yung iba guys, pag nakakasira sila, ang ginagawa nila is naghahanap sila sa online. Halimbawa, nakasira sila ng pitchel. Tapos may mga kasi online shop na Taobao, ganyan, or Daiso. Nandun yung ibang mga gamit ng mga ng mga amo natin. So, imbis na sabihin nila sa amo nila, bumibili na lang sila para hindi mapansin. Pero minsan nakakatakot din yung ganun kasi minsan may mga mali-mali din, iba-iba yung mga may mga palatandaan yan sila ganun gayon. Kaya mag-ingat kayo. Mas okay na sabihin para in case alam nyo na kung i-charge kayo or hindi. Pero may iba talaga nag-charge ng malaki. Doon kayo kawawa pag charge kayo ng malaki. And hanggat maaari, huwag kayong mag-offer na, ay, i-charge mo na lang sa akin kapag nakasira kayo. Huwag kayong mag-offer ng ganun. Simpleng sorry muna yung sabihin nyo. Tapos, pag sila na nagsabi, di yun, i-charge kayo. Pero hanggat maaari, sorry lang. Kasi ganun ako. Hindi ko sinasana yung amo ko na nag-offer na ko na, i-charge mo ako, ganyan. Offer kayo ng sorry madam. Yan nga, last na naka din ako is yung sangkalan, nahulog ko. Ewan ko, ba't tanga-tanga ako nung time na yun. Fridge to, and then may awang na konting ganyan, and then, ano ba yun, yung parang lagayan na ng mga hiwa-hiwaan. Nilagay ko dito yung yung sangkalan, biglang na-shoot sa baba. Ngayon, walang mapag-anuhan. So, pinilit namin ang amo kong kunin, and then naipit pa nga yung amo kong babae nung time na yun. Bago pa lang ako nun, wala pa akong 1 buwan. So, alam mo yun, tapos sabi ng amo kong babae, itulak pa natin para hindi na daw mahulugan ng sangkalan. Sabi ko, hindi ko na uulitin. Sabi kong ganun. Sabi ko talaga sa amo ko, hindi ko na uulitin na ilagay dyan. Sabi kong ganun, tanga-tanga ko kasi. Gumanon pa talaga ako. Sabi ko, I'm so stupid. Why I put it there? Sabi kong ganun. Tapos yung amo kong babae, natawa na lang. Kasi alam ng amo ko na kung ano yung gusto kong sabihin, sinasabi ko talaga, yung direct talaga. So, nung sinabi ko yun, natawa yung amo kong babae. And ayun,
tinapon namin yung nakuhang sangkalan doon na nahulog ko kasi nga para sa kanya madumi na yun kasi yun nga, ano yun, liblib na lugar, marami na sigurong nahulog doon, baka may mga ipis. So, tinapon namin yung sangkalan. Yun lang yung time na talagang nakaano ako. And ano pa ba yung mga nasira ko. So far, ayun pa lang naman. And hindi ako hindi ako nagcha-charge. Nagsusorry lang ako kasi mahirap na masanay sila ba. Huwag niyong sanayin yung amo niyo na sinasabi niyo parati charge kasi nadadala yan nila, sige, i-offer mo yan ngayon, susunod charge uli. And then, paano yung mga kapalitan nyo? Mas malala yung gagawin nila sa kapalitan nyo, lalo kapag mga first timer kasi mas malala na sila magpa-charge nun. Kaya hanggat maaari, iwasang magpa-charge and mag-sorry lang muna. Sabihin yung totoo kapag nakasira kasi malalaman din nila, hahanapin din nila. Yung ang sangkalan, hindi ko sana sasabihin, pero naisip ko, makikita na nawawala yung sangkalan. Kaya sinabi ko talaga. So, ayun lang. Pero pag mga hanger, nakasira ako ng hanger, tinapon ko kaagad. Hindi ko na sinabi, hanger lang yun. So, ay mga ganun, okay lang yun, papalagpasin. Pero yung mga ibang yung mga laruan ng mata, pinagtatapon ko. Hindi ko alam kung nakikita ng amo kong babae. Pero minsan, lalo nung holiday ko, nung 30, kailan ba tayo nag-holiday? May 1, Labor Day, isang araw lang. Ay, binagyo na yung bahay namin mula kusina, sala, kwarto nila, kwarto ng bata. CR, lahat yun, may mga kalat na laruan. Yung isang buong kwarto niya na mga laruan, pinagkakalat niya lahat-lahat malala. Kinalkal niya lahat-lahat, pinaglalabas niya lahat-lahat. And then, grabe talaga yung kalat. So, parang maiiyak ako. Ilang beses ko minura sa utak ko yung bata nung time na yun. And then, natapos ko nang linisin. Siguro mga alas 11:30 or alas 12. And then, dumating yung amo ko 12:30. Tapos, nung gabi na, pagkatas ko maligo, kasi galing ako sa labas, sinundo ko yung bata. So, nung pag-uwi ko, kumakain na sila bago ako maligo kasi nag-asikaso pa ako ng pagkain. Pagkatapos ko maligo, pupunta na sana akong kusina. Kinausap ako ng amo ko. Sabi niya, you know what? You're so brilliant. Sabi ko, why ma'am? Sabi niya, it was so very messy earlier since yesterday. Emma scattered everything. And then we are shocked when I come back at around 12:30. You clean it all. It was all clean. Tapos yung amo kong lalaki nagsi, wow, how did you do it dyan? Sabi gano'n ng amo kong lalaki. Kasi sobrang kalat talaga. Wala. Yung malinis lang yung time na yon, kwarto ko. Kasi hindi niya napasok. Pero lahat ng kwarto, binasag niya talaga lahat-lahat, pinagkakalat niya. Sabi ko, kumuha ako ng kumot, sabi kong ganun. Lahat ng mga laruan niya dito sa lugar na to, pinaglalagay ko sa kumot, sinalpak ko doon sa kwarto niya, ganun din doon. Tapos doon ko lahat nilinis sa kwarto niya, doon ko lahat para hindi na ako pabalik-balik ng kuha. Lahat na nandun sa kwarto niya, sabi kong ganun. Tapos natawa yung amo kong babae. So, pag maging katulong ka talaga, lahat-lahat is inaasa sa'yo responsibilidad. Sunduin mo yung bata, magluto ka dyan. Pag hindi masarap yung luto mo, ganyan-ganyan. Buti ka mo yung amo ko pag hindi masarap yung luto ko, is sabihin lang next time just like this or little bit of oyster sauce, ganyan. Hindi yung this is so gross, baka masuntok kita, ikaw magluto dyan kung gusto mo. Buti ka mo yung amo ko magsasabi lang yan. Tapos pag hindi nila nagustuhan yung pagkain, katulad nung bago ako dito, hindi ko na yung stir fry, yung hindi ko nagisa yung yung gulay. Alam mo yung pag-shoot ko ng mantika, nilagay ko yung luya, pagkatapos nung nilagay ko yung gulay, hinalo ko lang ng konti, nilagyan ko kagad ng tubig. Kailangan halu-haluin mo talaga na yung mantika is sumipsip doon sa sa gulay bago ka maglagay ng tubig na mainit. So, hindi ko ginawa yun. So, parang nilapuhan lang, alam mo yung parang nilagyan lang ng mainit na tubig yung gulay and then tinanggal. So, alam yun ng amo kong lalaki kapag ganun yung luto. So, hindi nila kinain yung gulay. Sabi niya, next time daw, lagyan ng oil o ano pa yung sinabi niya, takpan. Yung amo kong babae. Sabi ko, sige. Nung nakaraan din, sobrang anghang talaga ng naluto ko na lugaw. Yung amo kong babae, hindi na makain-kain. Alam mo yung isang bowl ng lugaw, hindi niya maubos-ubos. Pero yung amo kong lalaki, kinain naman. Tapos basta, sabi ng amo kong lalaki, hindi ko talaga kaya. Tapos yung bata, sabi sa akin na, pwede mo bang bigyan yung mama ko ng tubig, Jen? Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, sige. Tapos sabi ng mama, hoy, manahimik ka dyan, sabi ng mama. Andito lang yung tubig sa harap ko kasi nga sobrang anghang, hindi niya makain-kain. So, may mga times naman na ganun. Syempre, hindi ka naman perfect, lalo minsan pagka naghalo-halo na yung nasa utak mo. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. And I love you all.